Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Ana, 28 years old, tubong Batangas pero ngayon ay nasa Maynila para magtrabaho bilang isang call center agent. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ko, kwento ng isang pag-ibig na tumagal, pero halos masira rin dahil sa mga pangarap at pagsubok ng buhay. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Doon ko nakilala si Anthony, kapitbahay namin at kababata ko. Magkasama kami sa lahat, sa laro, sa eskwela, sa simbahan, pati sa simpleng mga lakad sa palengke. Kahit wala pa kaming label noon, alam ng lahat na espesyal ang turing namin sa isa't isa. Dumating ang high school, mas lumalim ang samahan namin. Si Anthony, masipag mag-aral, tahimik pero maalaga. Ako naman, palangiti, palakaibigan, at minsan makulit. Madalas niya akong sabihan, Ana, huwag mong ubusin ang lakas mo sa iba, magtira ka para sakin. At doon ako unang kinabahan, kasi alam kong higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman namin. Pagdating ng college, naghiwalay kami ng landas. Sa Maynila ako nag-aral ng Business Administration, habang siya naman ay nanatili sa Batangas para magtrabaho at makatulong sa pamilya. Doon nagsimula ang mga tawagan sa gabi, mga text na ingat ka palagi at huwag kang mapupuyat. Hindi kami nagsabi ng mahal kita sa isa't isa noon, pero ramdam kong kami talaga. Lumipas ang 4 na taon, nakapagtapos ako at nakahanap ng trabaho dito sa Maynila. Pero doon na rin nagsimula ang tunay na pagsubok. Naging busy ako, ganoon din siya. Minsan, 1 linggo kaming hindi nagkakausap. Hanggang isang gabi, tinanong niya ako sa tawag. Ana, mahal mo pa ba ako? Natigilan ako. Mahal ko siya, yes, pero natatakot ako na baka masira lang kami dahil sa layo at oras. Sinabi ko sa kanya na baka kailangan namin ng espasyo. Hindi siya umimik. At mula noon, bihira na siyang magparamdam. 1 taon kaming halos walang komunikasyon. Hanggang sa isang araw, nagbakasyon ako sa probinsya. Doon ko siya muling nakita sa lumang kainan kung saan kami madalas magmeryenda dati. Nasa harap siya ng mesa, may hawak na tasa ng kape, at nakatingin lang sa akin. Ngumiti siya at sa simpleng iting iyon, bumalik lahat ng alaala. Kumusta ka? Tanong niya. Ayos naman ikaw. Ayos din pero mas ayos na ngayon. Nag-usap kami ng matagal. Doon niya inamin na kahit wala kaming usap, hindi siya tumigil sa paghintay. Sabi niya, Ana, hindi ko sinukuan ang pagmamahal ko sa'yo kahit pa akala ko kinalimutan mo na ako. At doon ako napaiyak. Noong gabing nagkita kami muli ni Anthony, parang bumalik ang oras sa panahong magkaibigan pa lang kami. Habang nakaupo kami sa maliit na mesa sa karinderya, pareho kaming tahimik sa una pero yung mata namin nag-uusap na. Ana, kapag yumaman ako balang araw ikaw ang una kong bibilhan ng malaking bahay sa tabi ng dagat. Bakit bahay agad? Hindi ba dapat singsing muna? Siyempre singsing pero bahay para safe ka sa lahat ng panahon. Para wala ka nang intindihin. Sige na, tingnan natin kung matutupad mo yan. Ganoon kami noon puno ng pangarap, puno ng plano. Pero dahil sa mga pangarap na yon, napilitan kaming magkalayo. Habang nakaupo kami sa karinderya, bigla siyang humawak sa kamay ko. Mainit pa rin gaya ng dati. Sabi niya, Ana, handa na akong sumugal ulit. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na makasama ka. Pero Anthony, paano kung masaktan lang ulit tayo? Di masaktan. Mas gugustuhin ko ng masaktan na magkasama tayo, kaysa masaktan mag-isa dahil wala ka. At doon, parang bumagsak lahat ng depensa ko. Natutunan ko na hindi mo dapat tinatanggihan ang taong handang sumugal para sa'yo. Nagdesisyon akong subukan ulit. Mula noon, bumalik yung mga tawag niya tuwing gabi, mga simpleng tanong na kumain ka na ba? At kumusta trabaho mo? Minsan, kahit pagod na ako, hihintayin ko yung tawag niya kasi ibang klaseng pagod yung nawawala kapag siya ang kausap mo. Pero hindi rin naging madali. Sa trabaho ko sa call center, may mga gabi na hindi ko siya masagot. Minsan, 3 araw bago ko ma-replyan ang mga chat niya. Nagsisimula kaming magtalo ulit pero ngayon, iba na si Anthony. Hindi na siya gaya dati na tatahimik lang. Ngayon, mas marunong na siyang magsabi ng nararamdaman. Ana, hindi ako galit pero namimiss lang kita. Alam kong busy ka, pero kahit simpleng good morning lang, sapat na sakin. Matapos kaming magkabalikan ni Marco, mas madalas na akong umuwi sa Batangas tuwing weekend. Hindi na tulad dati na trabaho lang ang iniisip ko.
Ngayon, may dahilan na akong umuwi at iyon ay siya. Anthony, gusto mo ba ng bagong tsinelas? Ang pudpud na ng gamit mo. Hindi na, Ana. Mas gusto kong gastusin ang pera sa pagkain natin ngayon. Mas mahalaga kang busog kaysa bago ang tsinelas ko. Grabe ka, para namang wala akong sweldo. Hindi naman sa ganun pero gusto kong masanay tayo na inuuna ang isa't isa, hindi lang ang sarili. Mga simpleng bagay, pero iyon ang bumuo ulit sa tiwala namin sa isa't isa. Minsan, iniisip ko kung ganito siya sa maliliit na bagay, paano pa kaya kapag mag-asawa na kami? Ana, may iniipon ako para sa kasal natin. Ha? Seryoso ka? Lyrie. Hindi ko na kayang patagalin pa. Ayokong umabot sa puntong pagsisihan ko na hindi kita tinanong. Hindi ko alam kung paano ako hihinga noong sandaling iyon. Alam kong matagal na naming pinag-uusapan ang kinabukasan, pero iba pala kapag naririnig mo na sa taong mahal mo na handa na siyang gawing totoo ang lahat ng plano nyo. Anthony, sigurado ka ba? Wala pa tayong malaking ipon. Wala pa tayong bahay. Hindi ko kailangan ng malaking bahay para pakasalan ka. Ang kailangan ko lang ikaw at paniniwala mo sa akin. At doon ko naisip tama siya. Hindi sukat ng bahay o laki ng handaan ang sukatan ng pagmamahal. Ang mahalaga ay ang dalawang taong handang magsimula kahit mula sa wala. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa plano namin. Ang nanay ko, gusto niya siguraduhin muna na stable ang buhay ko sa Maynila bago ako mag-asawa. Sabi niya, anak, hindi lang puso ang puhunan sa kasal, kailangan din ng diskarte. Naiintindihan ko siya, pero iba rin ang tibok ng puso kapag alam mong siya na talaga. Ana, ayokong pilitin ka. Pero kung hihintayin pa natin ang perpektong oras, baka hindi na dumating. Hindi naman kita tinatanggihan, gusto ko lang ayusin muna lahat. Ayokong magulo tayo pagkatapos ng kasal. Doon ko natutunan na kahit mahal mo ang isa't isa, may mga bagay pa ring dapat pagdesisyonan ng mahinahon. Kaya ngayon, nagkasundo kami ni Anthony na ipagpaliban muna ang kasal pero hindi ang plano naming magkatuluyan. Patuloy kaming nag-ipon. Patuloy na nag-uusap tungkol sa hinaharap. At bawat araw, mas nakikilala ko pa siya, mas napapatunayan kong hindi ako nagkamali na bumalik sa kanya. Kasi sa dulo ng lahat ng pagsubok, kapag mahal mo talaga ang isang tao, kahit ilang beses kayong magkalayo, sa kanya at sa kanya ka pa rin babalik. Kaya Anthony, kapag dumating na yung araw na pareho na tayong handa, doon natin sisimulan ang pinakapangarap natin. Hindi man perpekto ang kwento natin pero sa puso ko, ikaw ang pinakaperpekto kong desisyon. Makalipas ang halos 2 taon ng paghihintay at paghahanda, dumating din ang araw na sinimulan namin ni Anthony ang plano para sa kasal. Wala man kaming marangyang budget, masaya na kami na maisakatuparan ito, basta't magkasama. Mahal, tingnan mo itong puting bulaklak, bagay na bagay sa simbahan. Oo nga, pero mas maganda kung may kaunting rosas para may kulay. Ay, pero mahal ang rosas ni. Hindi mahalaga kung mahal. Basta gusto mo, gagawan ko ng paraan. Ganito si Marco, kahit sa maliit na bagay, ipapakita niyang handa siyang magsakripisyo para sa ikakasaya ko. Kaya lalo akong nahuhulog sa kanya araw-araw. Pero gaya ng kahit anong kwento ng pagmamahalan, dumating ang isang pagsubok na muntik nang sumira sa lahat. 1 buwan bago ang kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa kumpanya ko sa Maynila. Inaalok nila ako ng promotion, mas mataas ang sahod, pero kailangan kong lumipat sa Cebu para sa bagong branch. Ana, ibig sabihin alis ka ulit? Oo, pero mahal para rin ito sa future natin. Mas makakaipon tayo, mas mabilis nating mabubuo ang mga plano. Pero paano ang kasal? Paano ako? Doon kami unang nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan mula nang magbalikan kami. Hindi niya sinabi, pero ramdam kong natatakot siyang bumalik kami sa dati sa mga panahong laging wala ako. Mahal, kung talagang mahal mo ako, susuportahan mo ako. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako iiwan bago tayo magsimula. Masakit kasi pareho kaming may punto. Pareho kaming may pangarap para sa isa't isa, pero magkaiba kami ng paraan para abutin ito. 2 linggo kaming halos hindi nagkita. Laging busy sa paghahanda ng kasal, pero malamig ang aming pag-uusap. Para bang may pader sa pagitan namin. Hanggang isang gabi, dumating siya sa Maynila nang walang paalam. Basang-basa sa ulan, hawak-hawak ang lumang payong na binili namin noong college pa kami. Ana, hindi ko kaya na magsimula tayo ng pamilya na may tampo sa isa't isa. Kaya ganito, kung gusto mo yung trabaho, tatanggapin ko.
Pero pangako mo kahit saan ka mapunta, ako pa rin ang uwian mo. At doon bumigay lahat ng takot ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi kong kahit saan ako dalhin ng trabaho, siya lang ang pipiliin kong bumalik-balikan. Kaya tinuloy namin ang kasal, simple lang, simbahan sa bayan, ilang kamag-anak at kaibigan. Pero sa araw na yon, wala na akong ibang nakita kundi si Anthony, nakangiti habang naglalakad ako papunta sa kanya. At sa harap ng Diyos at ng lahat, binitawan namin ang mga salitang magtatali sa amin habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit at saya, sayo at sayo lang ako. 2 buwan matapos ang kasal namin ni Anthony, nagsimula na ang totoong laban, ang buhay mag-asawa. Iba pala talaga kapag magkasama ka na araw-araw. Dati, laging masaya at sweet. Pero ngayon, may halong pagod, gawaing bahay, at minsan, hindi pagkakaintindihan. Anthony, ang sabi ko gulay muna bago isda, para hindi masira yung lasa. Pareho lang naman yan, Ana. Basta luto. Hindi yan pareho. Sige na nga, ikaw na magluto. Mga maliliit na bagay, pero doon ko na-realize, kailangan pala ng mahabang pasensya at pag-unawa. Hindi sapat ang mahal kita para maiwasan ang tampuhan. Kailangan may respeto at pakikinig. Isang gabi, habang nakahiga kami, bigla niyang hinawakan ang kamay ko at sinabi, Ana, pasensya ka na ha, kung minsan matigas ang ulo ko. Hindi kasi ako sanay na may kasama sa bahay. Pero mas gusto ko ito, mas gusto kong nakikita ka araw-araw, kahit nag-aaway tayo. Mahal, okay lang yun. Ako rin kasi, gusto ko lahat perfect. Pero siguro mas maganda kung matututo tayong maging happy kahit hindi perfect. At doon, mas naging magaan ang araw-araw. Natuto kaming tumawa sa gitna ng problema. Natuto kaming magpasensya sa isa't isa. Hanggang isang araw, dumating ang balitang hindi namin inaasahan. Nadelay ang regla ko ng halos 2 linggo. Nagduda si Anthony, kaya bumili siya ng pregnancy test. Mahal 2 guhit. Ana, ibig sabihin magiging 3 na tayo. Iba pala ang pakiramdam kapag nalaman mong may paparating na bagong buhay. Natatakot kami, paano kung kulang ang pera? Paano kung hindi kami handa? Pero mas nang inibabaw ang saya at pananabik na makita ang bunga ng pagmamahalan namin. 9 na buwan kaming naghanda, pero dumating din ang araw ng panganganak. Si Anthony, hindi umalis sa tabi ko kahit ilang oras akong nasa labor room. Kaya mo yan, Ana. Isipin mo, makikita na natin siya. Mahal, anak natin yan. Salamat, Ana, salamat sa pinakamagandang regalo. Kala ko matapos naming magkaanak, unti-unti nang magiging mas maayos ang lahat. Pero mas totoo pala ang sinasabi ng matatanda, mas dumarami ang pagsubok habang lumalaki ang pamilya. Anthony, sigurado ka ba sa paglipat natin sa Maynila? Ang mahal ng renta doon. Alam kong mahal, pero mas malapit sa trabaho mo at mas maraming oportunidad para sa akin. Mas mahirap dito, Ana. Gusto kong may mas maayos na kinabukasan si baby. Kaya kahit mabigat sa puso na iwan ang bahay namin sa probinsya, pumayag ako. Pinili naming lumipat sa isang maliit na apartment sa Maynila. 1 kwarto lang, siksikan kami, pero sabi ni Anthony doon daw magsisimula ang bagong yugto ng buhay namin. Pero hindi naging madali. Sa Maynila, mas mabilis ang oras, mas mabigat ang gastos. Dumoble ang pagod namin. Ako sa trabaho sa opisina. Siya sa construction site. Minsan, halos hindi na kami nagkikita, papasok ako sa umaga, siya darating sa gabi, tulog na ako. Anthony, bakit ngayon ka lang? Wala ka man lang text. Pasensya na, overtime sa trabaho. Kailangan natin ng dagdag para sa renta. Hindi mo na nga ako kinakausap, hindi mo pa ako kasama sa hapunan. Ana, ginagawa ko to para sa atin. Para sa anak natin. At doon, bumalik yung takot ko. Yung takot na baka mapalayo ulit kami sa isa't isa, gaya ng dati. Pero ngayon, may anak na kami. Hindi na lang kami ang apektado, pati siya. Isang gabi, habang pinapatulog ko si baby, biglang pumasok si Anthony. Pagod na pagod, pero may ngiti. Ana, may magandang balita. Inalok ako ng mas permanenteng trabaho. Mas mataas ang sahod, mas magaan ang oras. Talaga? Mahal, ibig sabihin, mas magkakasama na tayo. Marco, hindi ko nahahayaang maulit yung layo natin noon. At doon ko napagtanto minsan, kailangan lang naming kumapit. Kapit sa pangarap, kapit sa isa't isa.
Kasi kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kung magkasama kayo sa laban, mas malakas kayo. Kuya Melo, akala ko, tuloy-tuloy na ang ginhawa matapos makuha ni Anthony ang mas maayos na trabaho. Pero isang araw, bumalik ang takot. Takot na baka mawala ang taong pinakamamahal ko. Anthony, ayos ka lang? Kanina ka pa inuubo. Wala to, baka napagod lang sa site. Hindi ako kampante. Bukas, magpapa-check up tayo. Kinabukasan, dinala ko siya sa ospital. Doon ko narinig ang mga salitang halos bumagsak ang mundo ko. Mrs. Cruz, may nakitang infection sa baga ng asawa mo. Kailangan siyang ma-confine at ma-monitor. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sanay akong makita siyang malakas, pero ngayon, nakahiga siya, maputla, mahina at parang ako lang ang pwedeng bumuhat sa lahat. Gabi-gabi, nakaupo lang ako sa gilid ng kama niya. Hinahawakan ang kamay niya habang natutulog siya. Habang pinagmamasdan ko siya, bumalik sa isip ko lahat ng pinagdaanan namin mula noong una kaming magkakilala hanggang sa magkasama kami ngayon. Anthony, kahit gaano kahirap, kahit anong mangyari hindi kita bibitawan. Ana, salamat. Alam kong pagod ka na pero nandito ka pa rin. Ilang linggo ring nasa ospital si Anthony. Kinailangan kong magdoble kayod para sa hospital bills, mag-alaga sa anak, at bantayan siya. Minsan, gusto ko nang bumigay pero tuwing nakikita ko siyang lumalaban, mas pinipili kong lumaban din. Hanggang dumating ang araw na sinabi ng doktor. Mrs. Cruz, maganda ang improvement ng asawa mo. Makakauwi na siya sa loob ng 2 araw. Salamat po, Doc. At nang makalabas kami ng ospital, mas lalo kong napagtanto hindi lang pala sa kasayahan sinusukat ang pagmamahalan. Kundi sa mga panahong parehong halos bumigay kayo, pero pipiliin pa rin kumapit para sa isa't isa. Anthony, sa lahat ng laban, sa lahat ng hirap, ikaw pa rin ang tahanan ko. Makalipas ang ilang buwan mula nang makalabas si Anthony sa ospital, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay namin. Malakas na ulit siya, nakakapagtrabaho na, at ako naman ay nakapagpahinga kahit papaano. Ana! Tinawagan ako ng kumpanya, gusto nila akong ilipat sa Maynila para sa mas mataas na posisyon. Talaga? Naku, ang ganda niyan, Anthony. Masaya ako para sa kanya, pero sa loob-loob ko, may kaba. Ibig sabihin kasi, madalas na siyang mawawala sa bahay. Minsan, ang layo, nagdadala ng distansya at ang distansya, minsan, nagdadala ng tukso. Paglipat ni Anthony sa Maynila para sa training, naging madalang na ang tawag niya. Minsan, isang text lang sa maghapon. Naiintindihan ko pero ramdam ko ring unti-unti siyang nagiging malayo. Tumawag ang kaibigan ni Ana. Ana, may nakita ako. Ayokong isipin mo agad na masama, pero nakita ko si Anthony kasama ang isang babae sa mall. Mukhang magkasundo sila. Para akong tinusok sa puso. Gusto kong maniwala na walang masama pero sa dami ng kwentong naririnig natin, minsan mahirap hindi magduda. Anthony, may gusto lang sana akong itanong. May iba ka na ba? Ana, wala. Pero aminin ko, may katrabaho ako na madalas kong nakakasama. Pero trabaho lang yon. Masakit pa ring marinig. Kahit sabihin niyang trabaho lang, hindi ko maiwasang isipin baka siya ang dahilan kung bakit mas madalang na kaming mag-usap. Sa puntong yon, natutunan ko na ang pagmamahalan, hindi lang laban sa hirap o sakit. Laban din ito sa takot at duda na pwedeng sirain ang tiwala. Anthony, sana, sa lahat ng laban mo sa Maynila, ako pa rin ang uwian mo. Ana, ikaw lang ang tahanan ko. Hindi magbabago yon. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang layo ni Anthony. Oo, nag-uusap kami pero iba na ang timpla ng mga tawag at text niya. Minsan parang obligado na lang, hindi na kusang loob. Isang araw, may natanggap akong mensahe mula sa isang di kilalang numero. Ate, ayokong makialam pero dapat mong malaman na madalas kong nakikitang magkasama si Anthony at si Liza. Hindi lang trabaho ang pinagsasamahang nila. Parang gumuho ang mundo ko. Liza, siya ang katrabaho ni Anthony na madalas niyang nababanggit noon. Ang daming tanong na sumiksik sa utak ko, bakit hindi niya sinabi? Bakit parang may tinatago? Anthony, gusto kong makita ang totoo. Pupunta ako sa Maynila. Ana, hindi mo na kailangang. Kailangan, Marco. Kailangan kong maramdaman na ako pa rin ang mahal mo. Sumakay ako ng unang bus papunta sa Maynila. Habang binabagtas ko ang mahabang kalsada, iniisip ko handa ba akong marinig ang katotohanan kahit masaktan ako.
Pagdating ko sa opisina ni Anthony, nakita ko siya at si Liza. Magkasama silang kumakain sa isang maliit na karinderya sa tabi ng building. Magkatabi, magkadikit ang balikat at magkahawak ng kamay. Anthony, ano to? Ana, pwede ba nating pag-usapan to? Hindi na kailangan ng paliwanag kung malinaw na ang nakikita ko. Umalis ako na parang wala na akong lakas. Hindi ko alam kung galit ako o mas nasasaktan lang ako sa katotohanang pinili niyang lokohin ako kaysa kausapin ako ng tapat. Minsan, hindi mo makikita ang katotohanan hanggat hindi mo hinaharap. At sa araw na yon, alam kong may desisyon akong kailangang gawin kung pipiliin ko bang lumaban pa o tuluyan ng bumitaw. Pagkatapos ng lahat, hindi ko na siya kinausap. Umuwi ako sa probinsya, dala-dala ang bigat ng puso ko. Pero 1 linggo lang ang lumipas kumatok si Anthony sa bahay. Anong ginagawa mo rito? Ana, pakinggan mo muna ako. Alam kong galit ka at may rason ka. Pero may mali sa nakita mo. Gusto ko sanang sabihin wala na akong pakialam. Pero totoo, mahal ko pa rin siya kaya pinakinggan ko. Si Liza madalas kaming magkasama. Pero hindi mo alam ang totoo, may sakit siya, Ana. Stage 3 cancer. Wala siyang pamilya dito sa Maynila at ako lang ang naging sandigan niya sa trabaho. Hawakan ko man ang kamay niya, yakapin man siya, hindi iyon para lokohin ka. Ginagawa ko iyon kasi ayokong maramdaman niya na mag-isa siya. Pero Anthony, bakit hindi mo sinabi? Kahit 1 beses. Natakot ako, Ana. Alam ko kasing masakit isipin na may ibang babae sa tabi ko araw-araw. Pero mali ako kasi sa pagtatago ko, lalo kitang nasaktan. Doon ko napagtanto minsan, hindi lang ang ginawa ng tao ang masakit. Mas masakit yung mga bagay na hindi niya sinabi. Kung ayaw mo na, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, ikaw lang ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. At doon, napahawak ako sa dibdib ko. Mahal ko pa rin siya, pero handa pa ba akong sumugal ulit kahit may sugat na ang puso ko? Napakahirap ang desisyon na kailangang gawin ko. Mahal ko si Anthony, pero nasaktan na ako ng sobra. Pero paano ko iiwan ang taong minahal ko sa kabila ng lahat? Anthony, salamat sa pagiging tapat mo ngayon. Pero kailangan ko ng panahon para ayusin ang sarili ko. Hindi ko alam kung kaya kong muli pang magtiwala. Naiintindihan ko, Ana. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Nagpasya akong magpahinga muna, maglaan ng panahon para maghilom ang puso. Nagbalik ako sa probinsya, sa piling ng pamilya at ng anak namin para muling makahanap ng lakas. Dito sa tahimik ng probinsya, napag-isip-isip ko ang lahat ng nangyari. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang sugat ay malalim. Pero natutunan ko rin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang pagkapit, kundi ang pagbibigay ng espasyo at panahon para maghilom. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ako'y umalis sa Maynila. Marami akong pinagdaanan, maraming luha at gabi ng pag-iisa. Pero natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging may kasiguraduhan. Biglang tumawag si Anthony. Hello. Ana, gusto ko lang malaman mo na nandito ako para sa iyo at sa anak natin, kahit anuman ang mangyari. Hindi ko inaasahan ang tawag na yon. Napuno ako ng emosyon, takot, pag-asa, at pagmamahal. Alam kong may mga nagawa akong mali, pero handa akong itama ito kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Anthony, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero ngayon, gusto kong magsimula tayo sa pagiging magkaibigan. Ang pag-ibig namin ni Anthony ay hindi perpekto. May mga sugat, luha, at pagsubok na sumubok sa aming tibay. Pero sa kabila ng lahat, pinili naming magpatawaran at muling magsimula. Ana, handa na akong gawin ang lahat para sa atin, para sa pamilya natin. Anthony, hindi magiging madali. Pero kasama mo akong haharapin ang lahat. Sa wakas, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi lang basta salita, kundi ang patuloy na pagpili sa isa't isa araw-araw. At sa bawat ngiti ng aming anak, nariyan ang lakas at inspirasyon namin para ipagpatuloy ang aming kwento, isang kwento ng pag-ibig na tunay, kahit na may mga unos na dumaan.